Magandang hapon po sa bawat isa. So nandito po tayo ulit sa Rema Pills para makinig. This time, mapakinggan po natin yung mga testimony po sa mga nangyari sa camp. Amen po. So ang ganda po ng mga tinuro po sa atin at nakaka-bless po talagang sulit na sulit ang ginagawa ng Diyos from time to time sa mga sabik, lalo na sa mga camping po natin. Amen po. So meron lang pong ilang ikikwento. Alam niyo po, may mga nangyayari po 1 week before mag-camp. So ito ay preparation ng camp. So nagpe-pray po tayo. At syempre, madalas ang normal na mga kinakaharap po natin ay ano po ba yung mga pangailangan po natin sa camp. Yun, sa atin po, sa ating mga believer na hindi na natin, bibihira na yung problemahin natin, paano ba yung pangkampi natin, paano po ba yung paano ba tayo makakarating sa camp kung meron po tayong mga campsite. Amen po. Pero ito, bilang mga leader, bilang mga tayo po, naghahangad po tayo na yung hindi pa kaya ng faith po nila, syempre, naghahangad tayo na madala din po natin sa camp. Kasi tayo po ay nahubog, hindi lang po sa mga naturuan ng mga pastor natin, pero sa nahubog po tayo sa kaka-attend po tayo ng camp. So ito po yung madalas na kinaharap po natin, Lord, papaano na yung mga campi nila, papaano yung sasakyan, papaano po yung yung dapat nating gawin para makadalo sila. Pero ito po, isang battle po natin, lalo na kapag ikaw ay naka full time, kailangan mo magtanong sa Diyos at dapat lagi nating tanungin sa Diyos, Lord, kung papaano. Kasi sa isang naka full time, syempre wala kang ibang aasahan kundi ang Diyos. Amen po. So isa dito, magpipate ka, magtatanong, Lord, ano ba? At hindi nawawala po sa atin sa mga naka full time na lagi po nating inaasa sa Diyos yung mga pangailangan po natin is yung pagre-raise ng fund. Hindi po masama ang pagre-raise ng fund, lalong-lalo na kapag ito ay sa kaluluwa po natin ginagawa. Amen po. Alam niyo po ba, ito, nung nakaraang Believers Camp, alam niyo, may maraming himala ang ginawa ang Diyos po sa atin. Naalala ko po, within more than 2 weeks, dahil binibilang namin yung computation ng amount, alam niyo, ang laki. Umaabot nasa 20 plus yung mga pangailangan ng simbahan namin para lang makadalo sa camp sa Tarlac, sa Pinyel. Alam niyo po, praise God, alam niyo po, ang isang dinuro sa amin ng Lord ay mag-raise kayo ng pan. Ngayon, ang tanong, ano yung ititinda mo, ano yung dapat mong gawin, ano yung specific na gagawin mo para ma-provide. Glory to God po, alam niyo, na-provide po yung nire-raise po namin na pangailangan ng pera. Alam niyo po, within 2 weeks ay na-raise po namin yung 23,000 sa produkto na lumpia. Hindi sa ibang produkto, hindi sa pagtitinda ng kung anuman, kundi specific sa lumpia. Nakapag-raise po kami, alam niyo, glory to God, ito na naman, camping na naman, another gastusin na naman, another battle na naman. Lord, ano ba yung ititinda namin? Sabi ko nga, hindi kung ano lang yung maisip natin, kung anong dapat na gawin. Dapat sinasang-ayunin din or nakakasunod po tayo sa flow ng anointing. Amen po. At naniniwala po ako, kalooban ng Diyos na makarating po kami ng camp. Kasi hindi po kami nakontento lang sa simbahan, nagkasundo kami na na pupunta kami sa isang lugar at meron kaming campsite. Siguro nasanay na lang po yung sarili po namin na dapat meron tayong venue. Amen po. Alam nyo, nag-isip kami, nagtatanong kami, ano ba yung mga, alam nyo po, ang dami mga suggestion. Alam nyo, napunta po kami sa isang produkto na hindi ko po alam kung ma-raise po niya yung libo na pangailangan po namin. Alam niyo po, nagkaisa po kami sa Carioca. Yan, sa mga samahan po natin, sino po dito ang nasubukan na nag-raise ng fund gamit ang produktong Carioca? Alam niyo, nung time na ginawa ito, alam niyo po, tinitignan ko, syempre, marunong ka tumingin kung ito ba ay presentable o kung ano man. Alam niyo, tinignan ko yung produkto ng Carioca. Alam niyo po, dikit-dikit, at alam niyo, pag itinanggal mo yung isang stick, 3 piraso po. Pag sinanggal mo isang stick, alam niyo po, pag inangat mo ganyan, yung isang tusok ng Carioca, may iwan, mapupunta sa isang stick. Sabi ko, papaano ito, papaano tatangkilikin ng mga tao? Alam niyo po, syempre, maliban po dito, kung yan ang nire-reveal ng Lord na gawin mo, gamitin mo, maging faithful ka yan. Kung alam mo na ipag-pray po natin yan, kalooban ng Diyos na kikilos at kikilos ang Diyos. Alam niyo po, nakakapagtaga at nakakagulat. Habang nag-iikot-ikot po yung mga kasamahan po natin na manggagawa, alam niyo po ito, nagugulat sila, ano ba yan? Ano bang meron dyan? Alam niyo, nung natikman nila, alam niyo, sarap na sarap sila.
Yung tinitignan ko, sabi ko, paano sila nasarapan? At nakakagulat po, tingnan nyo po kung may himalang pangyayari sa pagbili po nila. Sinong tao ang bibili na halos time ng kainan, halos magtatanghali na, bibilin yung produkto ng Carioca, 10 pieces, 17 pieces, 36 pieces, sa lumpia, at isang tao lang po ang bumibili po nun. Amen po. Lumpia ay Carioca. Yan, napunta tuloy ko sa lumpia. Sino dito ang bibili ng produktong Carioca na hindi mo naman pwedeng kainin sa pananghalian? Amen po. So, katanghalian na inaabot ng katanghalian silang lumabas. Nakuha po natin. So, hindi practical, hindi parang malabong mabili yung produkto mo na Carioca na titignan mo ay hindi naman presentable. Amen po. Alam niyo, glory to God, alam niyo po, within 1 week, binilan po namin yung araw. Within 1 week, yung araw ng bilang na pagre-raise ng band, hindi ko po akalain na hindi rin po namin akalain na makakaproduce kami ng almost 10,000 sa Carioca. Pag minsan pwede magkano yung kita niyan, ganito, glutinous powder ang gagamitin, ay maliit lang kita niyan. Pero alam niyo po, kapag yan ay pinag-pray mo, at pag yung kagustuhan mo na makapunta at makarating ka sa camp, alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Amen po. Alam niyo po, ano pong naging resulta, nakapagbayad po kami ng camp. Sa amin, meron po kaming campi, pero yung mga hindi talaga kaya ng faith na para ma-provide yung campi nila, alam niyo po, na-provide ng Panginoon. Amen po. Isa po yan sa bago mag-camp, kumikilos na po ang Panginoon. Amen po. Ito po isang nangyari. Ito, maliban sa meron na kayong pangkampi, dahil may venue kayo, hindi naman ibig sabihin is wala ka nang gagamitin para makarating, gagastos ka pa rin. So, another problem na naman. Ito, magpipray ka na naman ng sasakyan. Lord, papaano yung sasakyan namin? At hindi po biro yung sasakyan. Kailangan ipaglaban mo yung sa prayer mo na magkaroon kayo ng sasakyan. Praise God, kapag may mga mahihiraman po tayong sasakyan. Alam niyo po, ang maganda pong nangyari po dito is may mga kakilala po kami na pwedeng humiram ng sasakyan. Alam niyo po, nag-request po kami ng van. Para makapunta po kami sa camp. Alam niyo po, 2 days na nakalipas bago mag-camp, 2 days na bago mag-camp, ano nyo pong nangyari? Hindi po kami napahiraman ng van. Paano yan? Anong gagawin natin? Magtatanong ka, Lord, paano? Na-provide mo yung ganito, pero paano naman yung sasakyan? Alam nyo po, glory to God. Alam nyo po, hindi kami pinahiraman ng van. Alam nyo po, ang pinahiram ng Diyos sa amin, coaster. Ibig sabihin, doble pa sa van. Minibus. At ito po, hindi pa nakontento ang Diyos sa isang coaster na nagamit po namin papunta ng camp. Dahil hindi kami magkasya at sasama po namin ng ka-churchmate po namin na kamarin. Alam niyo po, may nadagdag pa ng 2 sasakyan. Isang van pa at isang L3 na sasakyan. Alam niyo po, ganon kumilos ang Diyos sa atin kapag nandun yung desire mo at alam mong kalooban ng Diyos, matagal nang pangyari ito, matagal na tayong nagka-camp. Amen po. Alam niyo po, nakarating po kami ng camp na hindi ka gumagastos sa mga sasakyan. Amen po. Isang van, kung paano na-provide yung isang van. Dahil din sa nagsishare ka ng Word of God, dahil nalaman nila, ito ay para sa gawain, alam niyo po, hindi nagpabayad yung isang van na hinihiram. Sige, kahit pang gasolina lang. Okay lang kahit kasi alam ko para sa gawain yan. Amen po. Ito po ang magandang mga nangyari bago mag-camp. Ito po, punta na naman po tayo dito sa campsite. Ayan. Alam niyo, maraming pangyayari at maraming mga testimony at hindi ko po may ibabanggit dito sa live po na ito. Pero hayaan niyo po na may banggit ko po ilan sa mga testimony na kumilos ang Diyos sa mga, especially po sa mga kabataan. Alam niyo po, nung time na simula Friday hanggang sa matapos yung camp, ay may mga distraction po sa amin Sa number 1 po dito, yung internet connection. At hindi po dito. Nagulat po kami, meron po kaming kasabayan na nag-gathering po doon. Hindi po namin mabanggit kasi yung mismong may-ari ay kamag-anak niya po yung may family gathering po doon sa kanila. At rinig po namin yung ingay, na didistract po kami sa tugtog na ginagawa nila at yung mga bata, ikot-ikot lang po doon, hindi po namin mapigilan. Hanggang sa, alam niyo po, tuloy-tuloy po yung dinidesire po namin. At nagulat po kami nung time na may sinabi si Pastor Boy. Sabi niya, nabuhayan po kami na sa mga
gustong umattend ng camp, hindi ko kayo bibiguin. Ay Lord, wag mo kaming biguin. Lord, wag mo kaming biguin. Ang daming mga distraction. At nung last day na, nawalan ng kuryente. Lord, papaano na to? Sabi ko, hindi pa namin nasusulit yung camp. Meron ka pang gagawin. Alam niyo po, hanggang sa kuryente na, ano niyo pong nangyari? Nagpatay sindi po yung ilaw. Ang nangyari po, hindi na kaya ng kuryente na yung daloy ng kuryente pag sabayin-sabayin, pag nakabukas po yung mga ilaw, yung mga ganito, alam niyo po, distraction po sa amin. Yung internet connection, hanggang sa mamaya, sumabay pa yung malakas na tunog na naglumalabas sa speaker at halos hindi na maintindihan yung sinasabi ni Pastor Boy nung time ng hapon, nung time na malapit na mag-altar calling, malapit na mag-ending, malapit na bumagsak yung anointing. Ano niyo po, umabot kami ng siguro mga almost 10 minutes na nakatungangan na yung mga tao. Nagtitinginan kami, Lord, ano ba yung dapat namin gawin? Lord, ano pa yung malinaw na sinasabi ng head pastor natin na sinasabi niya na hindi niya tayo babigoyin at malinaw sinasabi ng Diyos na hindi papayag ang Diyos na mabigo ka sa pag-attend po natin sa camp. At yan po ang mga pinangako mo natin sa mga baguhang dumalo sa camp. Amen po. Ano niyo po ang magandang nangyari? Marami pong kinausap na kabataan, maraming kinausap na mga miyembro, mga matatagal na, at sa pa dito, alam niyo po, merong isang lumapit na kabataan, 6 to 7 years na siyang nagkakamp. 6 to 7 years na sa Rema. Alam niyo po, nagtatanong siya, Lord, bakit hindi ako napopromote? Lord, bakit? Kasi napapakinggan niya sa mga teaching, kung nandun ka sa promotion, nasa kalooban ka ng Diyos. Alam niyo, kinausap sila ng Diyos. At meron pong isang manggagawa po dito, isang sinasabi niya, ang daming mga gumugulo, ang daming mga battle sa kanya. Iniisip niya yung pamilya niya, iniisip niya yung kinabukasan niya, pero malinaw ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ako ang bahala sa iyo. At nagrema po sa atin lahat, ang kalooban ng Diyos ay dinidiskubre. At kapag nadiskubre mo, kapag nalaban mo, ang sinasabi ng Diyos, ipaglaban mo. Alam niyo po, sabi ko, nung time na yun ay praise God. Nung time nang nagkaroon ng breakthrough, ano nyo po, yung mga distraction biglang nabago. Yung distraction sa isang family gathering, nakatabi po namin, alam nyo po, nanahimik silang lahat. At nung nakita nilang nagkaka-islainan po yung mga tao, ano nyo po ang nangyari? Yung mga bata sinaway nila, nakinig na sila hanggang tinapos nila yung camp. Nakinig sila, alam niyo po, ang ganda po nangyari, alam niyo po, isa pa pong mga mensahe na magandang narinig po namin nung camp. Nagtatanong po kami, Lord, ano ba yung ganito? Akala ko ako lang. Nagpray po kami, nagpipray po yung nung time na bago mag-altar calling, maraming altar calling po ang nangyari. Alam niyo po, sinasabi ng Diyos sa amin, lalo na po nung camp, sa mga katanungan po sa atin, ng mga major, po ng decision po natin sa buhay po natin. Alam niyo po, ang sinasabi ng Diyos, anak, matagal ko nang inaantay yung desisyon mo. Kailangan kong marinig yung desisyon mo. May pinapagawa ako, meron akong sinasabi sa'yo, may pinapag-give up ako, pero anak, inaantay ko yung sagot mo ngayon, hindi bukas, ngayon. Ano nyo, nagtataka, Lord, sa akin lang ba to? Sa akin lang ba to? Ano nyo, nagpray po kami, nung napatungan na sila ng ibang mga pastor, nung inulit po namin at inulit ko lang po yung, sa tingin ko, sa sarili ko lang po ito, sabi ko, alam niyo, yung sinasabi ko sa mga tao, akala lang nila, specific sa kanila lang yun. Alam niyo, lalo po silang, alam niyo pong gandang nangyari, nung na-slay na po yung tao, binangon po ng isang mga kabataan, alam niyo, nung inulit po namin, alam niyo po, sa sobrang lakas ng anointing, tumutumba po sila ulit. Ganun po kalakas ang anointing, na paulit-ulit, nakatayo na, pinag-pray, uulit-ulit. At ito po, hindi po kami nagpapa-altar calling, inulit ko po sa pulpito yung pinapasabi ng Diyos. Na ngayon mo desisyonan, ngayon ka magdesisyon sa pinapagawa ko, sa plano ko sa'yo, kung bakit ganyan na nangyari. Alam niyo po, inulit ko sa pulpito, yung mga tao nagsilapitan po ulit. Alam niyo po, may mga taong alam niyo po sa mga simbahan po natin, may mga taong hindi basta-basta lalapit sa harapan. Kapag hindi magandang pagkilos ng anointing. Ano niyo po, may mga taong sanay na normal na lang, hindi yan lalapit. Pero nagulat po kami, lumapit si ganito, lumapit siya sa harapan. Alam niyo po, glory to God. Lalo na po nung nagpe-pray po tayo nung magtatawag ng mga pastor. Alam niyo po, sa sobrang lakas ng anointing, ultimo yung mga 11 to 12 years old na mga bata, lumapit.
At habang pinagpipray, kinausap, sigurado ka ba sa pinapasok mo? Sigurado ka pa sa paglapit mo? Alam niyo po, umiiyak yung mga bata. At alam niyo po, ang respond po nila, sa nakikita ko po, kinausap po sila ng Diyos. Ito, bago po ko i-close, alam niyo, one time yung may-ari ng campsite, kinausap po isang kabataan. Nagtatanong siya kung, ano ba, ba't kayo nagpunta ng camp? Magpapa-water baptism ba kayo? Alam nyo, sa 12 years old, hindi po namin alam na gano'ng isasagot niya. Kwento po sa amin, ano po, hindi po ako magpapa-water baptism sa ngayon. Pero nandito po ako sa camp para malaman ko ang kalooban ng Diyos. At alam nyo, kasunod po ng sinabing nung bata, kasi po, magpapastor po ako. Ano nyo, praise God, napakaganda po ng ginagawa ng Diyos. Napakaraming mga testimony. Hindi ko na po maisa-isa, pero alam nyo po, sa ganda ng nangyari sa camp, ultimo yung may-ari ng campsite. After na nagka-puspusan, nakita po nila. Pagkatapos po mag-closing nung mag-end po nung service, dali-daling pumunta yung may-ari, nagtatanong sa mga tao, nasan dito ang offering nyo? Nasan dito yung... nataon na ako yung kinausap niya. Ay, ano po, ito po yung, dandun po yung ito po yung ganto-ganto. Kinausap kami kasi ng Diyos, ng anak ko na mag-offering. Ito po, hindi ko alam kung ano yung mensaheng nakuha nila, pero isa lang po masasabi ko, may mga mensaheng ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang kalooban niya, at sinasabi ng Diyos po sa atin is, kung ano yung kalooban niya na na-discover po natin, ipaglaban po natin. Amen po. At yan po ang gusto ng Diyos, yan ang plano ng Diyos, maging mabuti, maging maganda ang buhay po natin, matapos po natin yung ministry. Basahin ko lang po isang verse sa mga tinuturo po sa atin dito sa Ephesians chapter 5 verse 14. Sabi niya po rito, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag ng katotohanan. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Verse 16, huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamahan sa panahong ito. Verse 17, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Alam nyo po, malinaw na narinig po natin ang mensahe ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Gawin po natin ngayon, nandito po tayo sa time ng training. Marami pa tayong revelation na narinig sa pinapagawa ng Lord. Kapag na-discovery mo, ipaglaban po natin. At anumang sitwasyon po natin sa buhay, mapa-full time ka man at feeling mo parang wala ng pag-asa, ano niyo po, ako po nagsasabi, buhay ang Panginoon po natin. Hindi kanya pababayaan hanggat nasa kalooban ka ng Diyos. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. Pray po tayo, Panginoon. Dalangin ko ang bawat isa sa mga mensahe mo sa amin. Patuloy na katagpuin mo kami. Patuloy na palakasin mo kami sa mga mensahe mong ito. At ito ang gamitin mo upang magkaroon kami ng direksyon. Mapalapit at mapalapit pa kami sa kalooban mo. At matutunan namin may paglaban ito. Ano man ang mga pagdaanan namin, Lord, matutunan namin ipaglabang ito hanggang sa muli mong pagdating, Panginoong Hesus. Salamat sa mga ginagamit mong mga leaders namin. At Lord, more revelation pa. Dalangin ko agad ang manifestation ng gifts of the Holy Spirit, maging ang ministry gifts sa kabuuan ng Rema. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, pagpalain po kayo ng Panginoon.